Praise the Lord everyone. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid at binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. So tayo mga kapatid ay nasa chapter 2 ng pag-aaral natin sa A Heart Ablaze. Okay, so tayo mga kapatid ay lumapit sa Panginoon at tayo ay manalangin. Praise God, hallelujah. Dear Jesus, naririto kaming muli Ama sa araw na ito, Panginoon, na ipinagpapasalamat po namin sa iyo sapagkat hindi po nawawala ang iyong biyaya sa amin. Naroroon ang iyong pag-iingat, ang iyong basbas na ibinibigay upang patuloy na makita namin, Panginoon, ang iyong mga gawa at sa bawat araw, Diyos, hallelujah, ay iparating mo sa amin, Panginoon, ang kasaganaan ng iyong biyaya. Naririto kaming muli, Panginoon, upang pakinggan ang mga salita mo, Diyos, at sa pag-aaral na ito, Panginoon, ay inaasahan ka na sa puso namin, Panginoon, ay patuloy na kikilos, sa buhay namin ay patuloy na gagawa, at ang aming mga kaluluwa, Panginoon, o God, Lord, ay patuloy na mabusog, Panginoon, sa iyong mga spiritual na blessings na inilalaan, Panginoon, para sa amin. Samahan mo kaming muli, Panginoon, at ikaw, O Diyos, hallelujah, ang mabigyan namin ng kasiyahan at ang buhay na iyong iniingatan, Panginoon, ay maibigay naman namin sa iyo sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Dalangin namin ito, Panginoon, O God, Lord Jesus, na naroon ang paghahatid ng kapurihan, Panginoon, sa ilamang pong banal at pinakadakilang pangalan lang. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Okay, so sa chapter 2, mga kapatid, ng ating pag-aaral, ang topic natin ay pinamagatang Getting Egypt Out. Okay, at ang sabi dito, our responsibility as a church has been to consecrate ourselves for the past 2,000 years in preparation for His coming. So, ang atin daw tungkulin, mga kapatid, no? Ang ating tungkulin bilang iglesia ng ating Panginoon ay upang i-consecrate or i-set apart ang ating mga sarili para sa nagdaang 2,000 years inihahanda natin ng ating mga sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, so yun ang dapat na maging mindset natin, mga kapatid, no? At unang-una na dapat natin gawin ay ang alisin ang Egypt sa atin. Okay, so pumatungo na tayo sa ating lesson, mga kapatid, at paalaala sa nagdaan, sapagkat ang layunin ng ating Panginoon na i-deliver o palayain ang Israel mula doon sa Egypt, sa kanilang pagkaalipin doon, ay upang dalhin niya sila sa harapan niya upang siya ay makapanahan sa gitna nila. At ang mga bagay na ito ay sinalita ng Panginoon kay Moses. At ang sabi ng Exodus 29:46, "And they shall know that I am the Lord their God, who brought them up out of the land of Egypt, that I may dwell among them." So naroon lagi ang paghahayag ng Panginoon kung paano gusto niyang siya ay makapanahan sa kanila. At kahapon lang, mga kapatid, ay napag-aralan natin kung paano ang ginugusto ng Panginoon ay hindi isang tahanan na bibisitahin lang niya, kundi tahanan na matitirhan niya. At yon ang nais niya para sa atin. So, alalahanin natin yun. Gustong-gusto ng Panginoon na siya manahan sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. At i-consider din natin, mga kapatid, ang salita ni Apostle Peter. At ito ay nagsasabi sa 1 Peter 2:4-5, "Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Yan, so lumalapit tayo sa Kanya bilang mga buhay na bato. At siya, mga kapatid, ay gayon sa atin. Isang buhay na bato siya sa atin, at tayo rin naman ay nagiging gayon upang itayo tayo na isang spiritual house, isang royal priesthood or holy priesthood na magbibigay o mag-o-offer sa Kanya ng mga spiritual sacrifices na magiging acceptable sa ating Panginoon. Okay, so dinedesire ng Panginoon na tayo ay Kanyang maging dwelling place, at tinatawag tayo, mga kapatid, na spiritual house ng ating Panginoon. So tayo ay mga
living building blocks na kung saan ay pinananahanan ng ating Panginoon upang patuloy niyang nasain na tayo ay maging kanyang tahanan. O, di ba mga kapatid, na naroroon ang ating katiyakan na ang Panginoon ay kasama natin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, saan mang dako. At kung papaanong inilink o pinag-ugnay ni Apostle Peter ang role ng Panginoon sa atin bilang kanyang dwelling place at ang ating pagiging priesthood, no? So, bakit niya ito ginawa, mga kapatid, na nagkaroon ng kaugnayan ang ating pagiging tahanan ng ating Panginoon sa pagiging royal priesthood ng bawat isa sa atin. Bilang mga tao, ang priest lang ang nakakalapit sa ating Panginoong Diyos pagdating doon sa kasaysayan ng Israel. At ang Panginoon, mga kapatid, ay nagbibigay sa kanila ng instruction na ang mga priest lang ang makakapasok doon sa loob ng tabernacle. Samantalang ang mga tao na pangkaraniwan ay naroroon doon sa labas. At sila, kapag ginawa nila iyon, na pumasok sila sa tabernacle, sila isa sa ilalim ng kahatulan ng ating Panginoon. Sa maraming pagkakataon, ang Panginoon ay naghayag ng ganitong bagay sa kanila na ang makatatayo lang sa lahat ng taong naroroon at makakalapit sa Panginoon upang mag-minister sa Kanya ay walang iba kundi ang mga priest. At ito'y sinasabi niya, mga kapatid, sa Exodus 44:13. At ang sabi niya, "And they shall not come near unto me to do the office of a priest unto me, nor to come near to any of my holy things in the most holy place, but they shall bear their shame and their abominations which they have committed." So hindi sila allowed na lumapit doon sa tabernacle at lumapit doon sa mga holy things na naging holy dahil nandoon ang basbas ng Panginoon at separation ng mga gamit na yon para sa tabernacle. Sa verse 15 ay sinabi rin na, "But the priests, the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord God." So, ang mga priest lang ang inuutusan or inaatasan ng ating Panginoon na magmi-minister sa Kanya. Kaya, alalahanin naman natin, mga kapatid, na ang bagay nito ay ipinagkaloob din naman ng Panginoon sa atin. At hindi lamang doon sa piling tao, kung hindi ang bawat mananampalataya ay nagiging kabilang sa royal priesthood. Okay, so balikan natin ang 1 Peter at ang sabi, mga kapatid, ng chapter 2 verses 6 to 8. "Therefore it is also contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore to you who believe he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble being disobedient to the word, to which they also were appointed." Okay, so yung peculiar statement na yon na nag-appear, mga kapatid, doon sa verses na yon, sinabi ni Peter na, "To you who believe," sa inyo na sumasampalataya, "but to those who are disobedient," at sa kanila na nagiging masuwayin. So, naroroon yung contrast ng believe sa disobey, no? At ito, mga kapatid, ay hindi natin magagawa ngayon. Ang ibig sabihin, yung word na believe ay walang kinalaman doon sa obedience or disobedience. At ito, mga kapatid, ang nagiging dahilan kung bakit sa loob ng iglesia ay hindi nabibigyan ng emphasis yung tinatawag na obedience. Merong mga kapatid na sinasabi sa atin sa banal na kasulatan na kung saan tayo, mga kapatid, ay closely connected. At ang ibig sabihin ng sumasampalataya ay hindi lamang, mga kapatid, ang i-acknowledge natin ang existence ng ating Panginoon, kung hindi naroroon din naman ang tinatawag na pagsunod. At sa ibang paraan ng pagsasabi, kung tayo ay sumusunod, kung tayo ay sumasampalataya,
Kung tayo sumasampalataya, tayo ay sumusunod. At ang evidence o ang katunayan na hindi tayo sumasampalataya ay ang ating disobedient lifestyle. So kung hindi tayo sumasampalataya, hindi tayo susunod. So sinabi ni Apostle Paul, mga kapatid, no, Jesus, having been perfected, became the author of eternal salvation to all who obey Him. Okay, so ang Panginoon ang nagiging author ng eternal salvation na meron tayo sa atin na nagsisisunod sa Kanya. Okay, so ang obedience ay napaka-importanting elemento sa tinatawag na salvation. Ito yung napaka-crucial element ng salvation. Ano? So, Jesus Himself ay nagbigay, mga kapatid, ng pagpapahalaga sa mga bagay na ito na nagsasabi na marami o karamihan sa sumasampalataya sa Kanya at tumatawag sa Kanyang Panginoon ay tatanggihan niya sa panahon na kung saan, mga kapatid, ay darating na ang paghatol ng ating Panginoon at sila ay ide-deny ng ating Panginoon upang hindi sila makapasok sa Kanyang kaharian. At yun ay alam natin, mga kapatid, sa Matthew 7:21-23. At yun ay ang mga tao nagsasabing, Lord, Lord, pero hindi naman gumaganap ng kalooban ng ating Panginoon. Okay, at sabi dito, a royal priesthood called into His marvelous light. So ang children of Israel, mga kapatid, ay na-stumble or nahulog sa mga bagay na ito sapagkat sila, mga kapatid, ay naging disobedient sa salita ng ating Panginoon kung saan sila ay appointed sana sapagkat sila ay mga taong pinili ng Panginoon, pinalaya ng ating Panginoon. Walang pagkakaiba sa atin. Tayo ay tinawag, tayo ay pinili ng ating Panginoon. At katulad ng sinabi ni Peter sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, nagiging katulad tayo nila na kung sila ay chosen people ng Panginoon at sila ay merong mga special people kagaya ng mga priests, ng Levites na inatasan ng Panginoon upang mag-minister sa Kanya, tayo namang lahat, mga kapatid, na tinawag at pinili ng ating Panginoon ay ibinibilang ng Panginoon doon sa mga royal priesthood upang maghayag ng Kanyang kabutihan kung papaanong tayo ay tinawag niya, inalis niya mula doon sa kapangyarihan ng kasalanan at ihayag natin ang liwanag na ipinarating niya sa atin, yung hiwaga ng Kanyang pagliligtas. So tayo, mga kapatid, ay kabilang sa royal priesthood at kabilang tayo sa tinatawag na holy nation. Imagine ninyo yun, mga kapatid, no? So ang ating Panginoon, ang ating hari, at siya yung ating royalty. So kung ito'y ating iisipin, mga kapatid, ang mga royal lang ang makapagmi-minister at makakaroon ng fellowship sa mga royal na tao. So, gayon tayo ibinilang ng ating Panginoon. Ang mga pangkaraniwang tao ay hindi nagagawang makisalamuha doon sa mga royal people, no? Pero tayo ay inihalin tulad ng Panginoon sa holy nation, kabilang sa royal priesthood. Anong privilege at opportunity ang meron tayo nang tayo'y makakilala sa ating Panginoon? So, yung mga priest, mga kapatid, ay tinawag na mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kaliwanagan. Hindi lamang basta liwanag, kundi ang sabi, marvelous light. So, yung ang sabi, mga kapatid, ng ating author, na didiminis daw natin at nagiging over familiar tayo sa mga English terms na ginagamit natin na katulad ng mga attributes na meron ng ating Panginoon, kagaya ng marvelous, awesome, and wonderful, no? So yun ay mga attributes na meron ang ating Panginoon. At isipin natin, mga kapatid, ang marvelous. So ang Panginoon, mga kapatid, ay full of marvel. Awesome, He is full of awe. Wonderful, He is full of wonder. So ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay ginagamit na lang ngayon na pangkaraniwang mga pananalita, kagaya halimbawa ng ikaw ay merong hinahangaang basketball player at sasabihin natin, he is awesome, no? At sasabihin natin, mga kapatid, ang yung
yung napanood mo mga kapatid na film ay sasabihin mong marvelous, wonderful. So, ito mga kapatid ay nagpapababa o nagdi-diminish doon sa totoong meaning nito patungkol sa ating Panginoon. Sapagkat hindi lamang maiko-compare ang ating Panginoon sa gayong mga bagay o sa gayong mga tao lang, kung hindi ang Panginoon ay walang katulad sa kanyang katangian, sa kanyang attribute. So, nang sabihin mga kapatid ni Apostle Paul na tayo ay tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa dakilang kaliwanagan na atin ngayong kinalalagyan o kinaroroonan, ay ginagamit niya mga kapatid ang isang napaka-powerful at gayon din nakikipag-communicate siya tungkol sa greatness ng nature ng ating Panginoon. So, ang ating Panginoon is absolute light at sa kanya mga kapatid ay walang kadilimang anupaman. So, ang dakilang liwanag na ito ay nagsasalita tungkol sa kanyang kaluwalhatian na ang human flesh ay walang kakayanan na maka-approach sa glory na iyon ng ating Panginoon. At sa 2 Corinthians chapter 6 mga kapatid na binasa ko mga kapatid kanina, ay naroroon ang hindi natin ganap na pagkaunawa sa impact ng statement na yon sapagkat hindi natin nauunawaan ang tunay na kahulugan noon. So, tingnan natin mga kapatid kung paano ang pakikipag-ugnay ng Panginoon sa Israel upang sila ay makalapit sa Diyos at ang Panginoon ay makalapit sa kanila. No? Sa last chapter mga kapatid ng ating pag-aaral ay nalaman natin mga kapatid na ang Israel ay kinuha niya mula doon sa Egypt na ngayon ay ang katulad noon ay ang deliverance natin mula doon sa world patungo mga kapatid sa ating Panginoon. So mula doon sa Egypt ay dinala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses sila sa Mountain of God, yun ay ang Mount Sinai, at doon ay pinaakyat ng Panginoon si Moses upang ibigay niya ang mga salita na kung saan ay gusto ng Panginoon na sabihin at iparating ni Moses sa buong Israel. So sa Exodus 19:4-6, "You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel." Imagine niyo yon mga kapatid, no? Na kung paano sila mga kapatid sa pamamagitan ng sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng inihalintulad niya ang kanyang sarili sa eagle's wings, ay pinalaya niya ang Israel mula doon sa pagkalipin sa Egypt upang sila ay dalhin niya sa kanya. At sinabi niya na kung ang kanyang tinig at ang kanyang covenant ay kanilang iingatan at pakikinggan, sila ay magiging special treasure para sa Panginoon. Isang special na kayamanan para sa Panginoon. At sila ay magiging special na tao above all people, higit sa kanino mang tao, sapagkat ang lahat ng bahagi ng mundong ito ay sa kanya. Ang sabi niya, "For all the earth is mine." So, ang sabi niya, ang lahat ng tao ay kanya. At ito ang mga salitang sasabihin mo sa Israel. Yun ang sabi ng Panginoon kay Moses. So napakapalad sana ng Israel kung ito ay kanilang nauunawaan. At napakapalad din natin kung nauunawaan natin kung ano ang nagiging katayuan natin sa harapan ng Panginoon, na wala tayong pagkakaiba sa Israel. Ang Panginoon ay nagpapahalaga sa atin, a special treasure. Sabihin natin mga kapatid, meron kang isang kayamanan na napakatangi sa iyo. Papaano mo yon iniingatan? So, gayon ang katulad natin sa Panginoon kung nauunawaan natin ang ibig sabihin nito. Ngayon, ang sabi mga kapatid, nauunawaan natin ngayon kung saan nanggaling ang salita ni Apostle Peter. So, ito ay mula pa doon mga kapatid sa salitang sinalita ng Panginoon kay Moses. At yun ay iniuukol ngayon sa atin. So, isinalita yaon ng Panginoon para sa Israel. Hindi ito sinalita ng Panginoon para sa certain people lang o sa mga piling tao lang kagaya ni Aaron at saka ng mga Levites. Pero ito ay sinasalita ng Panginoon upang iparating
niya sa buong Israel. So, ang sabi niya mga kapatid, upang sila ay maging kingdom of priests and a holy nation. Imagine niyo mga kapatid. So, gustong-gusto ng Panginoon na sila ay maging malapit na lahat sa Panginoon. Kagaya rin naman ng ginagawa niya sa atin. So, ang sabi ng Exodus 19:10 and 11, Then the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and let them be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all people. Ayan mga kapatid, no? So, kinakailangan daw nating i-dissect. Ang ibig sabihin ay himay-himayin nating maingat ang meaning ng mga ng dalawang verses na yon. Una, ang bagay na ito, mga kapatid, ay prophetic. At hindi lamang ito na-apply para sa kanila kung hindi ito ay salita rin ng Panginoon para sa atin. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses after 2 days. After 2 days, siya mga kapatid ay bababa upang humarap sa Israel. Yung sa time period na yon, si Moses mga kapatid ay i-consecrate muna mga kapatid ang Israel na kasama doon mga kapatid ang paglalaba ng kanilang mga damit. Bakit mga kapatid? Sapagkat naroroon pa mga kapatid ang amoy ng Egypt doon sa kanilang mga damit. So ang Panginoon mga kapatid, ang ibig sabihin noon, hindi niya gusto mga kapatid na ang anumang worldliness ay makikita niya mga kapatid sa kanyang mga anak. Kaya kasama dito sa consecration na ipinagagawa ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Moses upang sabihin sa kanila ang 2 araw na paglilinis nila, kasama na doon ang paglalaba ng kanilang mga damit upang lubusang mawala sa pang-amoy ng Panginoon ang Egypt sa kanila. So nauunawaan ba natin yun mga kapatid, ang ibig sabihin noon sa atin? Na hindi gusto ng Panginoon na tayo ngayon na pinalaya ng Panginoon mula sa world, mula sa power ng kasalanan, ay magkaroon pa ng tinatawag na buhay na carnal, na buhay na worldly. Yan mga kapatid, no? At alam kong nauunawaan nyo ang ibig sabihin nun. Okay, so ang sabi mga kapatid, sa 2 Peter 3:8, alam natin mga kapatid na ang sabi dito, But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Okay, so ang 1,000 taon sa atin ay isang araw sa Panginoon. So 2 days mga kapatid ay sinasabi ng Panginoon kay Moses, sa loob ng 2 araw, kinakailangan silang i-consecrate. Kasama ang paglalaban ng kanilang damit dahil sa 3 araw, kinakailangang malinis na sila at ang Panginoon ay bababa sa Sinai upang humarap ang Panginoon sa kanila. So ang sabi pa ni David sa Psalms 90 verse 4, For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past. Okay, so pareho lang mga kapatid sa sinabi ni Apostle Peter, no? Na ang 1,000 taon sa kanyang paningin ay kagaya lang ng isang kahapon na nagdaan. Ang sabi ni David. So ang ang isang araw mga kapatid ay 1,000 years na sa atin. So pansinin natin mga kapatid kung ilang libong taon na mga kapatid ang nakalilipas buhat ng ang Panginoon ay mabuhay mula sa mga patay. Tayo ay natatapos mga kapatid sa 2nd araw, mga kapatid. At kinakailangan tayo ay naka-consecrate na noon. Okay? Wala na ang amoy ng Egypt. Sapagkat sa 3rd araw, millennial reign, mga kapatid, sa atin, ay bababa ang Panginoon upang tayo ay maghari kasama niya. Alalahanin natin yon mga kapatid, sapagkat ang millennial reign na kung saan ay kasama ang church ng Panginoon na magre-reign sa mundong ito ay 1,000 years ang katumbas. Okay, so sinasabi ng mga historians mga kapatid na ang Panginoon ay bumangon mula sa mga patay ng AD 28 or 29. So napaka-close na natin mga kapatid sa pagbabalik ng ating Panginoon sangayon sa prophetic time clock. So at yun ay nalalaman natin mga kapatid sa pag-aaral natin ng Understanding the End Time. So napakalapit na natin sa kanyang pagbabalik at ito mga kapatid ay mayroong kaugnayan sa
buhay ng Israel para sa Panginoon at kung ano rin ang sinasabi niya ngayon sa atin. Ang responsibility natin bilang church ay i-consecrate ang ating mga sarili para sa nagdaraan, mga kapatid, na 2,000 years para sa preparation ng ating mga sarili para sa kanyang pagbabalik. At napakahaba na noong 2,000 years, mga kapatid, no? So, anong ibig sabihin, mga kapatid, ng word na consecrate? Ang word na consecrate ay nangangahulugang sanctify. At anong ibig sabihin ng sanctify? Ang sanctify ay nangangahulugang to set apart. So, inihihiwalay tayo ng ating Panginoon. Ikino-consecrate tayo ng ating Panginoon upang tayo ay maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang isang magandang example daw dito, mga kapatid, ay ang babae na kung saan, mga kapatid, ay pinili upang maging wife ng isang hari. Okay. At naalala ko dito bigla, mga kapatid, si Queen Esther, no? Si Queen Esther, mga kapatid, ay isang Jew, no? At noong panahon ni King Ahasuerus, mga kapatid, na ang kapistahan, mga kapatid, ng kingdom ay nagaganap at ang mga prince and princess kung saan lugar, mga kapatid, ay nandoon. Ang Medes and Persia, mga kapatid, ay nagdiriwang. At nandoon ang lahat ng mga royal na mga tao. Now, sa ika-5 araw, mga kapatid, ng kasiyahan ni King Ahasuerus, naalala niya samantalang si Queen Vashti na queen niya noon ay nagkakaroon din ng feast kasama ng mga women. At ipinatawag siya, mga kapatid, ni King Ahasuerus sa 7 chamberlains na meron siya upang dalhin si Queen Vashti sa kanya. Pero tumanggi si Queen Vashti. Okay? At nagalit ang hari, ano ngayon ang mabuti nating gawin? At nagbigay ang isa sa mga chamberlains niya ng payo na hindi marapat ang gayong bagay. At sinabi na ang lahat ng ito ay malalaman ng lahat ng kababaihan sa buong kaharian at kahit saan. At malalaman nila na si Queen Vashti ay hindi sumunod sa iyong tinig bilang iyong asawa, bilang queen. At napakaganda siguro ni Queen Vashti at gusto niyang ipagmalaki ang beauty nito. Pero binigo siya ni Queen Vashti. Ngayon, ang sabi niya ay bakit hindi ka gumawa ng sulat na ang bagay na to ay hindi marapat? Dahil kung hindi, ang mga kababaihan ay magkakaroon ng lakas ng loob na tumanggi sa kanilang mga husband upang sila ay hindi sumunod sa kanila. At ginawa yaon ni King Ahasuerus. At pagkatapos noon ay nagpahanap ang hari ng magiging kapalit na queen ni Queen Vashti. At doon dumating si Esther. At doon sa mga piniling mga babae, kinalugdan ni King Ahasuerus si Esther. At yung mula nung araw na siya pinili, hindi na siya nakauwi. At siya, mga kapatid, ay merong mga chamberlains, mga kapatid, no, na nagpurify sa kanya. At ang time ng purification, mga kapatid, ay 1 year. Imagine niyo, 6 months, mga kapatid, na siya ay lilinisin sa pamamagitan ng oil of myrrh. At pagkatapos, mga kapatid, ay 6 months naman, mga kapatid, doon sa mga ointment na magbibigay ng bango sa kanyang katawan. Imagine niyo 1 taon ang purification, mga kapatid, o ang paglilinis o paghuhugas kay Queen Esther bago siya makaharap sa hari. At yun ay kung ipatatawag pa siya ng hari. Imagine niyo, mga kapatid. So, yun ay upang maging queen lang ni King Ahasuerus physically, mga kapatid, no? Ngayon, tayo, mga kapatid, ay church ng ating Panginoon. Tayo ay mga priest ng ating Panginoon. Okay? So, tayo ay kinakailangang i-sanctify kagaya ng sinasabi ng Panginoon kay Moses na gawin ng Israel upang sa araw na siya ay bababa ay malinis ang buong Israel sa kanyang paningin. So, anong katulad nito, mga kapatid? Pagbaba ng ating Panginoon, kinakailangang masumpungan niya na tayong lahat ay malinis. At ang 2,000 years, mga kapatid, ay enough para sa bilang ng panahon na sinasabi ng Panginoon sa atin.
na kinakailangan ang amoy ng Egypt ay wala na sa buhay natin. Wala na yung worldliness, wala na yung carnality. Okay, so ito mga kapatid ay alam kong nagiging maliwanag mga kapatid sa atin. Ang sabi nga ng Leviticus 20:26, "You must be holy because I, the Lord, am holy. I have set you apart from all other people to be my very own." So, kagaya ng sinabi ko mga kapatid, nang si Esther ay mapili ni King Ahasuerus, hindi na siya nakauwi. Doon na siya sa palasyo na natili. Hanggang siya ay, yung pagkapili sa kanya, mga kapatid, ano ang benefits na meron siya? Ang buong kingdom at anuman ang meron ang hari na si King Ahasuerus, ito ay magiging bahagi din ni Queen Esther. Yun naman mga kapatid. So ano ang ating bahagi sa Panginoon? Kung ano ang meron siya. Tingnan ninyo mga kapatid kung hindi ipinagkakaloob na lahat ng ating Panginoon. At maging ang lugar na kanyang nagiging tahanan ay dadalhin niya tayo doon. So walang pinagkaibahan mga kapatid sa physical na paghahayag ng Panginoon ng ating kalagayan. So ngayon mga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa Israel na nang sabihin niyang sila ay mag-consecrate ng kanilang mga sarili, ay pinalaya niya sila mula doon sa Egypt. Ngayon, ang Egypt mga kapatid ay kinakailangang mawala sa inyo. Gayun din naman mga kapatid, upang yaon ay maging preparasyon para sa kanyang pagbabalik sa beginning ng third day. Ayan. And let them wash their clothes. So, ang kanilang mga damit, mga kapatid, ay mayroon pang dumi. Mayroon pang dumi na mula sa Egypt. Kaya, sinabi ng Panginoon na labhan nila ang kanilang mga damit. Imagine niyo, pati sa damit concern ang ating Panginoon. Okay, so, gayon din naman sa ating kapanahonan ngayon na sinasabi ng ating Panginoon, "I have delivered you out of the world. Now get the world out of you. This will prepare you for my coming at the beginning of the 3,000 years. Ayan. We are to rid ourselves of the filth of the world by washing our garments. At alalahanin natin ang mga salitang ito mga kapatid ay sinalita sa pamamagitan ni Apostle Paul. Sapagkat ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 7:1, "Therefore having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and of the spirit, perfecting holiness in the fear of God." So, napakaliwanag para sa atin ngayon mga kapatid ang bagay na yon. So sinasabi ni Apostle Paul na linisin din naman natin ang garments ng ating laman at ng ating espiritu. At katulad ni Moses na nagsasabi sa Israel na labhan nila ang kanilang mga physical clothes. Ngayon, kinakailangan natin mga kapatid na unawain na ang mga bagay na ito ay sinasabi rin ng Panginoon para sa atin. Hindi sinabi ni Apostle Paul mga kapatid na ang dugo ng ating Panginoon ang mag-aalis ng lahat ng karumihan ng ating laman at ng ating espiritu. So, manampalataya lang tayo sa kanyang pagmamahal. Hindi sinabing gano'n ni Apostle Paul. Ang ibig man sabihin ay nilinis ba tayo o nalinis ba tayo ng dugo ng ating Panginoon mula sa karumihan ng kasalanan? Undoubtedly, yes. Mga kapatid, walang pag-aalinlangan, totoong nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoon. Yet, katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan na sinabi ni Apostle Paul, meron tayong bahagi sa cleansing process na to. Sapagkat nabubuhay tayo sa world na to at kung minsan tayo ay hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi natin ito iniingatan, nine-neglect natin, dinidisobey natin. Kaya tayo ay narurumihan. At kinakailangan tayo ay maging bahagi sa cleansing process na ipinagkakaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng renewing of our minds. Ang sabi ni Apostle Paul, "Be transformed by the renewing of our minds." Ang sabi niya mga kapatid, So, merong mga, ang sabi dito ni Reverend Beaver, meron two extremes na masyado nating binibigyang pansin at halaga. Higit doon sa mga bagay na dapat din nating pahalagahan. At ang isa dito mga kapatid ay ang outward holiness. Totoong ang Panginoon ay concern sa suot, kagaya ng sinabi, sabihin mo sa kanilang labhan nila ang kanilang mga damit. So concern ang ating Panginoon maging sa ating mga pananamit. Kung naalala niyo pa mga kapatid, si Aaron
At ang mga nagmi-minister sa priesthood, mga kapatid, ay meron silang sariling damit na itinahi para sa kanila, no? Kaya iba ang damit ni Aaron at ng kanyang mga anak na kabilang sa priesthood. So gayon ang lahat. At alalahanin natin na tayo ay nabibilang sa priesthood. Kaya concern ang Panginoon sa ating mga pananamit. At dito mga kapatid, sa dalawang bagay nito, although hindi lamang mga kapatid sa outward holiness tumitingin ang ating Panginoon, of course kasama ang ating panloob. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, lilinisin ba natin ang labas ng cup at ang loob ay hindi? Or lilinisin ba natin ang loob at ang labas ay hindi? So pareho itong nililinis. Kagaya ng sinabi ni Apostle Paul, flesh and spirit. Okay. So hindi tayo mga kapatid porque okay na ang ating panlabas na kaanyuan ay pagdating ng Panginoon ay ready na tayo. Kinakailangan tiyakin din natin ang ating panloob na pagkatao ay lalong okay sa ating Panginoon. So ang sabi nga mga kapatid, ang ikalawa pa mga kapatid ay ang pagiging Kristiyano na sinasabi natin na tayo ay nasa Panginoon na dahil tayo nasa Panginoon na ay okay na yon. Meron tayong Jesus sa buhay natin. Pero marami mga kapatid ang nagsasabi daw ng mga popular Christian artists na nagko-comment, mga kapatid, Christians go to counselors, Christians have family problems, and Christians become alcoholics. O kita nyo mga kapatid, no? Ang naging pagkakaiba lang daw ng believers sa non-believers ay ang sila mga kapatid ay merong pananampalataya sa kanilang Creator God, no? Na nagmamahal sa kanila at tumutulong sa kanila sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Yun lang daw ang pagkakaiba. Anong ibig sabihin? Nadagdag lang sa buhay nating tao na meron tayong Diyos, pero ang pagbabago ay wala naman. Nakakalungkot na tanawin sa ating buhay, di ba? So, hindi gayon ang ibig ng Panginoon. Kung hindi makikita natin mga kapatid, kinakailangang ilayo natin ang Egypt sa buhay natin. So, si Apostle Peter, mga kapatid, sa 1 Peter 1:15 ay nagsabi, "But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you to be His children is holy." At yun ay maraming beses natin na mababasa, "Be ye holy, for I am holy." Follow peace to all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Di ba mga kapatid? So, napakahalaga ng bagay na ito. Ang katotohanan ay nakasalalay sa middle ng two extremes na yon, mga kapatid, no? Ito ay ang cooperation ng humanity at ng deity na ipinakita ng ating Panginoon na sapagkat si Jesus ang ating sanctification. Yan. Ang sabi nga, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. 1 Thessalonians 4:3-7. Tinawag tayo ng Panginoon hindi sa uncleanness, but sa holiness. Okay? So, sinusupply ng Panginoon ang kanyang biyaya para sa ating sanctification, no? Subalit kinakailangan natin makipag-cooperate sa Kanya sa pamamagitan ng paglilinis natin ng ating mga sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang grace. Sa pamamagitan nito, magagawa natin mga kapatid na ilayo ang world sa buhay natin. Nandito tayo sa world pero hindi tayo para sa Kanya. Okay? Upang tayo raw mga kapatid ay mabuhay sa harapan niya, upang tayo ay makatayo sa harapan niya. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Moses na sasabihin niya doon sa Israel. Sa 3 araw ako'y bababa, ang sabi ng Panginoon, upang sila ay makalapit sa akin. Okay? So, paano tayo makakatayo sa Panginoon? Lalo pa nga, iba yung kapanahunan nila kaysa sa atin. Sapagkat ang pangako na ipinangako ng Panginoon sa kanila ay lupa, ang land of Canaan. Pero tayo mga kapatid ay heaven. Paano tayo aakyat doon kung hindi tayo prepared? Di ba mga kapatid, no? So, sinabi ng Panginoon kay Moses na i-sanctify ang bayan. So, kinakailangan i-prepare nila ang kanilang mga sarili sapagkat sa 3 araw ang Panginoon ay bababa doon sa Mount Sinai sa paningin ng lahat ng mga tao.
ng Israel. At ang Panginoon sa kanyang pagbaba sa harapan ng kanyang bayan ay darating sa kanyang kaluwalhatian. Si Propeta Hosea, mga kapatid, ay nagsabi sa Hosea 6:1 and 2, "Come and let us return to the Lord. For He has torn, but He will heal us. He has stricken, but He will bind us up. After 2 days," bantayan ninyo ito mga kapatid, no? "After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up, that we may live in His sight." Yan mga kapatid, no? So, manumbalik daw tayo sa ating Panginoon. Magsiparito kayo, manumbalik tayo sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay kanyang torn. Sabihin, sinaktan mga kapatid, subalit tayo ay kanyang pagagalingin. So, ano yung tayo ay nasaktan mga kapatid? Nabuhay tayo sa kasalanan, sa maraming pasakit dito sa buhay. Tayo ay nahiwalay sa Kanya, subalit ang sabi niya, He will bind us up. Tayo ay Kanyang pagagalingin, tayo ay Kanyang lalapitan, tayo ay Kanyang pagagalingin. Pagkatapos ng ikalawang araw, He will revive us. Tayo ay Kanyang palalakasin, tayo ay Kanyang bubuhayin. O kita nyo mga kapatid, no? Ano yung ibig sabihin? Yung panunumbalik natin sa ating Panginoon, yung preparation na ginagawa niya sa atin. Pagpapagaling niya, pag-aalis niya ng ating mga kasalanan, ang sabi nga, by His stripes, we are healed. So pinagagaling na tayo sa pamagitan ng kanyang ginawa mga kapatid sa cross of Calvary at inihahanda niya ang ating mga sarili. Binubuhay niya tayo. Ang kanyang presensya mga kapatid na dumarating sa atin sa pamamagitan ng kanyang Holy Ghost ay nagbibigay sa atin ng revival upang tayo mabuhay para sa Kanya. Yun ang preparation na ginagawa natin upang tayo ay makatayo at mabuhay sa Kanyang harapan. Okay? Sapagkat sa Old Testament, walang nakakita sa Diyos na nabuhay. Pero sa ating kapanahunan, mga kapatid, ay makakatayo tayo sa harapan ng ating Panginoon at pwede tayong mabuhay na kasama niya forever. So, after 2 days, ang ibig sabihin, 2,000 years, He will revive us. At doon sa 3,000 year, ay He will raise us up that we may live in His sight. So, yun ay ang millennial reign, mga kapatid, no? Babubuhay tayo sa Kanyang paningin. Magre-reign tayo kasama niya. Ang sabi nga ng mga kapatid ng Revelation 20 verse 4, let us know, yun ang sinabi niya, Christ will come to earth and reign 1,000 years in His glorified body. Yan. And then si Hosea, mga kapatid, ay nagpatuloy pa sa verse 3, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. Ang kanyang pagpaparoon ay na-establish, mga kapatid, sa umaga. Katulad ng umaga. So, ang morning dito, mga kapatid, katulad ng sunrise, ay dumarating, ibig sabihin, sa appointed na araw niya. Okay? So, wala tayong mababago, mga kapatid, pagdating dito sa panahon. Siya ang may hawak ng panahon. Darating siya, mga kapatid, whether we are ready or not. No? Hindi niya tayo mahihintay, mga kapatid, sapagkat kung hihintayin niya isa-isa, sino pa ang wala? Handa na ba ang lahat? Meron pang nagpapahintay. Hindi tayo, mga kapatid, mahihintay ng Panginoon sa gayong kaparaanan. No? Darating ang Panginoon sa appointed time, mga kapatid, na naka-schedule sa kanyang agenda, at kung tayo man ay prepared or hindi, mga kapatid, ay darating siya. So, ang Panginoon ay babalik sa kanyang kaluwalhatian, established, at walang makapagbabago, mga kapatid, sa kanyang appointed time. Ang question, mga kapatid, will we be ready? Yun ang tanong, mga kapatid, no? At ang children of Israel, mga kapatid, ay naniwala na sila ay prepared na. Subalit, handa na nga ba sila? Sino ang nakapasok sa Land of Promise, mga kapatid? Pagkatapos ng mahabang lectures, pagtuturo, experience na wonders at glory ng ating Panginoon na nakita nila sa wilderness, ilan, mga kapatid, ang nakapasok doon sa Land of Promise? 2 lang, mga kapatid. 2 lang ang taong nakapasok mula doon sa pinalaya ng Panginoon sa Egypt at na-trained ng lubusan doon sa wilderness. Iyon ay si Joshua at saka si Caleb. So,
Sino ang mga nakasama nila doon sa Land of Promise? Yung mga isinilang doon sa wilderness na hindi naging negligent at hindi naging disobedient. Sila yung ni-raise ng Panginoon at hindi yung mga taong naging disobedient sa Kanya. Kaya, bantayin natin ang ating mga sarili sa gayong bagay. So, ang sabi mga kapatid, hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon nung una. Noon sila'y nasa Egypt, hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nakita nila yaon nung sila'y nasa wilderness. So, tayo mga kapatid, samantalang tayo ay nandito sa mundong ito, nandito tayo sa Egypt, nandito rin tayo sa wilderness, magkakasama na, no? Pero sa wilderness na ating kinalalagyan, tayo ay nabilang sa presensya ng ating Panginoon sa kingdom niya at siya ngayon ang nagro-rule sa atin. So, maging handa tayo mga kapatid sa bawat pakikipagdigma sa buhay, maging prepared tayo mga kapatid na magawa natin ang mga gayong bagay katulad ni Joseph samantalang siya ay nag-iisa doon sa Egypt, pero nakita natin kung paano ang buhay na meron siya ay naipamuhay niya. At ang nakita nila yung great signs and wonders at minahal nila ang benefits na ipinakikita ng Panginoon sa kanila, subalit ang kanilang pagluwalhati sa Panginoon ay hindi naging katulad ng ninanasa ng Panginoon na gawin at ibigay nila sa Kanya. Okay? So, maaaring tayo ay comfortable sa mga miracles na nakikita natin mula sa Panginoon. Maaaring tayo ay maligaya mga kapatid sa mga blessings na tinatanggap natin sa ating Panginoon. Maaaring tayo ay nag-e-enjoy sa mga participation na ating nagagawa sa ating mga sarili sa gawain sa kingdom ng ating Panginoon. Pero ang malaking katanungan mga kapatid, no? Wala na ba ang Egypt sa atin? At ang ating buhay mga kapatid ay prepared na ba upang ang mas glorious at totoong marvelous mga kapatid na pagdating ng ating Panginoon ay makita natin na handang-handa na tayo. So ang mga bagay na yon ay masasagot natin sa pamamagitan din ng ating sariling pamumuhay na ipinamumuhay sa ating Panginoon. Kaya ang ating paghahanda mga kapatid ay nagpapatuloy at huwag tayong mag-give up, huwag tayong mag-stop mga kapatid na gawin at ipagpatuloy ang preparation na ito. Lagi natin suriin ang ating mga sarili kung ano pang bahagi ng ating buhay ang sasabihin nating magiging hindrance upang ang amoy ng Egypt ay lubusang mawala sa atin. Sapagkat kapag naroroon at nananatili ang worldliness, ang Egypt sa atin, ay hindi mga kapatid malulugod ang Panginoon na tayo ay balikan. Kaya yon ay tagubilin na inihabilin ng Panginoon kay Moses na gawin ng Israel. Gayon din naman ang sinasabi niya sa atin. Alalahanin natin tayo ay royal priesthood, nagmi-minister mga kapatid sa Panginoon. At kaya nga tayo ay may mga miracles, tayo ay mayroong mga kamanghamanghang karanasan sa mga kapangyarihan ng ating Panginoon. So ano pa ang ating masasabi? Totoong wala na tayong masasabi. Amen. So, yan po ang ating pag-aaral mga kapatid. Sasabihin natin parang bitin ang ating conclusion sapagkat ang ating magiging topic sa susunod mga kapatid ang sasagot niyaon. Kaya ang sa akin ay patuloy nating ingatan ang ating mga sarili at lagi nating suriin upang tayo ay makatiyak na tayo ay nagiging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Walang pinakamahalagang bagay sa buhay nating tao. Imagine tayo ay inihalin tulad ng Panginoon sa special treasure kapag tayo ay nagiging obedient sa Kanya. No? Mag-isip na kayo ng pinakamahalagang bagay sa inyo na hindi nyo gustong mawala sa buhay nyo, na parang mababaliw kayo kapag yun ang nawala sa inyo. At higit pa doon ang katulad natin sa paningin ng ating Panginoon kapag tayo mga kapatid ay nagiging obedient sa Kanya. So God bless you mga kapatid at magandang araw sa inyong lahat. No? At patuloy po nating mahalin ang ating Panginoon, patuloy nating ingatan ang ating mga pananampalataya at paglilingkod sa Kanya at huwag nating hayaan na mabigyan ng daan o puwang ang gawa ng world at ng kadiliman sa buhay natin. Bayaan nating tayo ay kulungin ng covering ng ating Panginoon. At yun ay huwag mawala sa atin. Kapag nawala ang covering natin mga kapatid, alalahanin natin ang covering na meron lang tayong tao ay walang iba kundi ang glory ng ating Panginoon.
Okay, so God bless mga kapatid at tayo ay manalangin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dear Lord, marami pong salamat muli, Panginoon, sa isa pang paalaala na ipinagkaloob mo sa amin upang kami, Panginoon, O God, sa mga kakaunti ng panahon na meron kami upang ma-prepare namin ang aming mga sarili sa pagbabalik mo, Panginoon, ay ganap na makaunawa at ang aming mga sarili lagi naming usisain, hindi ang iba, kung hindi ang aming mga sarili upang ito, Panginoon, ay magkaroon ng katiyakan, Panginoon Lord Jesus, na kami, Panginoon, sa pagbabalik mo ay makakaharap, Panginoon, sa presensya mo. Basbasan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa iyong mga anak, ang mga viewers, Panginoon, ang kanilang concern sa kanilang mga minamahal na mga kaibigan, Panginoon. At patuloy po namin, Panginoon, hinihiling, O Diyos, na sa bawat ministry na meron kami, Panginoon, O God, ay samahan mo kami, Panginoon. Katulad ng ministry na ito, Diyos, kaya't kung ang iyong mga anak, Panginoon, ay mayroong katanungan na ito'y nagkakaroon ng kasagutan, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, Lord God, na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, maging sa iyong abang lingkod, upang ang sino man, Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos, na nangangailangan ng tulong, Panginoon, ay magkaroon ng katugunan sa pamagitan, Panginoon, ng salita mo, Lord Jesus, na nagbibigay ng liwanag, payo sa amin, at gawin din, Panginoon, ng espiritual na kalakasan upang kami makatayo at manatiling nakatayo sa iyong harapan. So, i-bless mo, Panginoon, O God, ang iyong mga anak at ang makapal na bilang ng mga kaluluwa, Panginoon, na patuloy na magpapahalaga sa kanilang mga sarili, sa aming mga sariling kalagayan, ay magkaroon ng totoong concern upang kami, Panginoong lahat, O Diyos, ay mag-isip at pumili na mga bagay na matuwid at marapat para sa iyo upang ang buhay namin, Panginoon, ay maging acceptable din naman sa iyong paningin, Panginoon. Kaya, Diyos, sa iyo ang kapurihan at ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, na sa iyo lamang po namin, Panginoon, ibinibigay. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you rin. Thank you rin, Sister Maria. At thank you, Sister Mary. God bless sa inyong lahat, mga kapatid, at sa inyong lahat na nandyan. Ay patuloy po natin mahalin ang ating Panginoon at lagi niyong ingatan ang inyong mga sarili. Ako din sa aking sarili. Amen. So God bless mga kapatid. God bless everyone. Blessed day. Thank you, Jesus.